Chapter 1471. Ang panghadlang ay nagmula sa walang kapantay na mabangis na halimaw at nanatiling hindi nababawasan, kahit sa malalim nitong pagkatulog. Parang isang tao na nakatayo sa harap ng natutulog na dragon. Sa kabila ng katahimikan nito, ang presensya nito ay nagdulot ng nanginginig na takot na para bang maaari itong biglang magising. Ang 7 kulay na banal na bato ay naglalabas ng malambot, makulay na liwanag na hindi matukoy kung kailan magbabago. Minsan, ito'y nagliliyab na parang araw, at sa ibang pagkakataon naglalabas ito ng tahimik at banayad na liwanag ng buwan. Ang banal na bato, kilala rin bilang kaguluhang bato, ay kasing laki ng isang basketball. Sa kabila ng kanyang kaakit-akit na liwanag, tila naglalaman ang bato ng walang katapusang network ng masalimuot at mahiwagang mga pattern na kahawig ng mga pangunahing batas ng paglikha na nakaukit sa pag-iral. Ang mga pattern na ito ay malalim at hindi maunawaan at labag sa pangunawa. Ang mga tumitig sa kanila ay nakaramdam na para bang nasasaksihan nila ang paggalaw ng mga bituin sa kalawakan at ang walang katapusang ritmo ng buhay at kamatayan. Lumapit si Sebastian sa 7 kulay na banal na bato at inabot ang kamay upang dahan-daang ipahinga ito sa ibabaw nito. Kahit na may bakal na kalooban at hindi matitinag na kapanatagan, hindi niya lubos na may tatago ang kanyang kasabikan. Sa wakas, ito ay isang kayamanang walang halaga. Ngunit, siya ay nanatiling tahimik sa labas. Sa isang magaan na tulak, bahagyang umalog ang banal na bato. Inilipat mo ito. Paano mo nagawa iyon? Tumingin si Wyatt at ang iba pa kay Sebastian at halos hindi mapigilan ang kanilang kasabikan. Ang posibilidad na makontrol ang banal na bato ay nakakabighani. Ang misteryosong kapangyarihan nito ay sapat na upang gawing hindi matatalo ang sinuman, kahit na hindi ito gawing sandata. Madali lang ang paraan. Ilalabas ko muna ito, saka ko ipapaliwanag soyo, sagot ni Sebastian habang hawak ang 7 kulay na banal na bato. Ang banal na bato, na kayang gawing walang kapangyarihan kahit ang isang walang kapantay na mabangis na halimaw, ay tila halos walang bigat sa pagkakahawak ni Sebastian na parang hindi ito mas mabigat pa sa isang karaniwang bato. Sa kabaligtaran, naramdaman ni Wyatt at ng iba pa ang presyon na papalapit sa kanila at kahit ang bawat hakbang ay naging isang monumental na pakikibaka. Habang papalapit sila sa 7 kulay na banal na bato, tila lalong bumibigat ang presensya nito na halos hindi na makayanan. Sa katotohanan, ang 7 kulay na banal na bato ay may bigat na halos kapareho ng isang karaniwang banal na bato. Isang piraso na kasing laki ng isang basketball ay magkakaroon ng bigat na mga 20,000 pounds. Bagaman mukhang mabigat iyon, wala itong anuman sa isang intermediate deity master na hindi kayang buhatin. Gayunpaman, si Sebastian ay nagtataglay ng isang dulati divine body. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang blood core, pinawalang bisa niya ang gravitational field sa paligid ng 7 kulay na banal na bato, na nagbigay daan sa kanya na iangat ito ng walang kahirap-hirap. Dinala niya ang banal na bato sa labas, habang sina Wyatt at ang iba pa ay bumuo ng masikip na bilog sa paligid niya. Nag-aalala sila na baka makatakas siya kasama ang kayamanan. Paglabas nila, inilapag ni Sebastian ang banal na bato sa lupa. Si Wyatt at ang iba ay mabilis na tumakbo papunta at sinubukang buhatin ito pero hindi nila ito maalis. Bilisan mo at sabihin mo kung paano natin ito maangat. Tanong ni Wyatt nang may pag-aalala habang tinitingnan siya. Sabihin mo na ngayon. Sinalubong ni Bean si Sebastian ng masungit na tingin na parang handang sumugod. Ang iba ay nagkaroon ng parehong matinding ekspresyon, lalo na dahil ang banal na bato ay napakalaki at mahirap tansyahin ang bigat nito. Calm down. Umupo tayo at pag-usapan muna ang mga kondisyon. Umupo si Sebastian sa lupa na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Tanong ni Wyatt nang may pagdududa, na may pakiramdam ng masamang pangitain na sumisiksik sa kanyang puso. Ngumiti si Sebastian at sinabi, binayaran mo ako kanina para ipakita sa iyo kung paano kunin ang bato, at nagawa ko na iyon. Kung gusto mong malaman kung paano ito buhatin, dagdagan mo pa ang bayad. Naging madilim ang mukha ni Bean habang malamig na binitiwan, sino ba ang nagmamalasakit na ikaw ang naglabas nito?
Ang gusto naming malaman ay kung paano namin ito maangat ng kami-kami lang. Gamitin mo ang mga kamay mo, syempre. Kailangan ko bang turuan ka pa niyan? Sebastian ay tumingin sa kanya ng may paghamak. Uminit ang ulo ni Bean. Kung kaya ko itong buhatin gamit ang aking mga kamay, sa tingin mo ba magtatanong pa ako sa iyo? Sabihin mo na ngayon. Paano mo ito ginawa? Pinapanood ni na Henrik at ng iba pa si Sebastian na may lumalalang pangangailangan. Ang kanilang mga ekspresyon ay malinaw na nagpapakita na handa silang gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Chapter 1472. Hindi ko kayang mapagbantaan. Kung pwede tayong mag-usap, mag-usap tayo. Kung hindi, kalimutan mo na. Pahayag ni Sebastian, umiikot na parang aalis na. Sandali. Ibigay mo ang mga kondisyon mo, sabi ni Henrik, pinipigilan ang lumalaking inis. Kung gayon, bawat isa sa inyo ay dapat magbigay sa akin ng 10,000 Supreme Grade Spiritual Stones, sagot ni Sebastian nang walang pakialam. Ano? 10,000 Supreme Grade Spiritual Stones. Diretso kayong nanghihingi ng pera sa amin. Bakit hindi mo na lang kami nakawin ng diretso? Ang grupo ay sumabog sa galit. Nagambag na sila ng 1,000 Supreme Grade Spiritual Stones para sa porma sayon kanina, ngunit naloko pa sila ng isa pang 1,000 ni Sebastian. Ngayon, humihingi na siya ng tig 10,000 bawat isa. Akala ba niya na ang mga pinakamataas na antas ng espiritual na bato ay tumutubo sa mga puno? Napakalaki ng 10,000. Ang pinakamataas na maya alok namin ay 1,000 bawat isa. Hindi na namin kaya ang higit pa. Sabi ni Henrik, at ang boses niya ay napipigilang galit habang pinipigilan ang kanyang puot. Binuksan ni Wyatt ang kanyang bibig upang magprotesta pa ngunit tumigil siya nang biglang tumingin sa kanya si Henrik ng may kahulugan. Agad na naisipan ni Wyatt ang katotohanan. Ang iba ay nahulaan din ang hindi sinasadyang plano ni Henrik at bahagyang tumanggo. Malinaw sa kanilang lahat, ang pagkuha ng pamamaraan ang prioridad. Kapag nakuha na nila ang gusto nila, maaari nilang mabawi ang kanilang mga pagkalugi marahil na may interes pa. Sa kabila ng pag-aalinlangan ngunit walang pag-aatubili, bawat isa sa kanila ay nagbigay ng isa pang 1,000 Supreme Grade Spiritual Stones. Para kay Sebastian, tila napakadali nito, ngunit para sa kanila, ito ay pansamantalang pagsuko lamang. Si Sebastian ay nanatiling kalmado, walang bakas ng emosyon. Sa loob, gayunpaman, siya ay labis na masaya. Nakalikom siya ng 28,000 Supreme Grade na espiritual na bato sa loob lamang ng maikling panahon. Parang sobrang dali lang. Na nakuha mo na ang mga espiritual na bato. Ngayon, maaari ka nang magsalita. Sabi ni Henrik, na nakatuon ang tingin kay Sebastian. Ngumiti si Sebastian at sinabi, sa totoo lang, maraming paraan para makuha ang 7 kulay na banal na bato. Ang pinakasimpleng at pinakadirektang paraan ay ang mag-ensayo ng masigasig. Sa aking palagay, sapat na ang maabot ang Unity Realm. Ang Unity Realm, kung tawagin, ay tumutukoy sa pagsasanib ng asensya, enerhiya, at espiritu sa katunayan, ang susunod na pangunahing yugto pagkatapos ng Intermediate Deity Realm. Si Sebastian mismo ang gumamit ng pamamaraang ito nang harapin ang halimaw ng bangungot, kahit na malayo pa siya sa tunay na pag-abot sa Unity Realm. Ang kanyang tagumpay ay higit na dulot ng isang lihim na teknik na itinuro sa kanya ni Lazarus. Kahit noon, ang kanyang integrasyon ay rudimentaryo pa lamang. Malayo pa ito sa ganap na kasanayan. Iyan ay walang kwentang kalokohan. Mula pa noong madilim na panahon, walang sino man ang nakapagpalago hanggang sa Unity Realm. Nagbubulalas ka lang ng kalokohan. Lumipat ka na sa susunod na paraan, inis na sabi ni Wyatt. Si Sebastian ay nanatiling kalmado, walang bakas ng emosyon. Sa loob, gayunpaman, siya ay labis na masaya. Nakalikom siya ng 28,000 Supreme Grade na espiritual na bato sa loob lamang ng maikling panahon. Parang sobrang dali lang. Isa na namang walang kwentang kalokohan yan. Ang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay hindi basta-basta nangyayari dahil gusto mo lang. Kinakailangan ng napakalaking pagsisikap at oras kahit para sa mga space-based cultivators.
Para sa mga walang ganitong kakayahan, halos imposibleng gawin ito. Bigyan niyo kami ng paraang talagang makatotohanan. Sigaw ni Bean. Ang kanyang pagkabigo ay halata. Iyan lang ang meron ako, sabi ni Sebastian habang inaalat ang kanyang mga kamay na may inosenteng ekspresyon. Chapter 1473. Buisit. Ang lakas ng loob mo na paglaruan kami. Sigaw ni Wyatt sa galit, at agad na naglunsad ng atake kay Sebastian. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos, lumilikha ng naglalagablab na dragon ng apoy na umuungal habang sumulong, naglalabas ng matinding init na nilalayong sunugin ang lahat ng nasa daraanan nito. Humalaklak ng malamig si Sebastian habang inaalog ang 7 kulay na banal na bato sa kanyang kamay. Pinapagana ng gravitational field, ang bato ay naglalabas ng napakalakas na aura. Sa isang makapangyarihang hampas, isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang tumagos sa hangin, winasak ang dragon ng apoy hanggang sa maging wala. Ang nagliliyab na apoy ay agad na nawala, at si Wyatt ay nahadyas ng maraming talampakan pabalik ng napakalakas na puwersa, bumagsak ng mabigat sa lupa. Ang natitirang bahagi ng grupo ay ganap ng nakakaalam ng napakalakas na lakas ni Sebastian, at sabay-sabay silang umatake. Isang babaeng nakasuot ng pula ang inugoy ang kanyang manggas, nagpalabas ng napakaraming piraso ng yelo na tumama kay Sebastian na parang isang malakas na bagyo, kasabay ng kanyang matinis na sigaw. Pagkatapos, pinagsama ni Henrik ang kanyang mga kamay, bumuo ng isang napakalaking itim na vortex sa itaas ni Sebastian, na nagbabanta na lunukan siya ng buo. Si Sebastian, gayunpaman, ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang aura ay sumiklab, ang mga kalamnan ay tumigas na parang bakal habang sumabog ang kanyang nakakatakot na pisikal na lakas, binabaluktot ang espasyo sa paligid niya. Sa isang mabilis na pagliko, naiwasan niya ang mga papalapit na piraso ng yelo ng kasing bilis ng kidlat. Ipinagpag niya ang 7 kulay na banal na bato pabalik sa isang maayos na galaw, pinapabalik ang mga piraso patungo sa kanilang pinagmulan. Ang babae sa pula ay napilitang ipagtanggol ang sarili ng may takot, naglabas ng isang nagulat na sigaw habang pinipigilan ang kontra-atake. Inilaan ni Sebastian ang kanyang atensyon sa vortex sa itaas, kumikislap ang kanyang mga mata sa determinasyon. Itinaas ang 7 kulay na banal na bato, ibinagsak niya ito ng may napakalakas na puwersa. Isang malakas na pagsabog ang Sum-Iris sa vortex patungo sa kawalang hanggan, pinakalat ang madilim nitong enerhiya. Sa kabila ng kanyang napakalaking kapangyarihan, marami ang kanyang mga kalaban at lahat sila ay nasa antas ng mga banal na anak, na nagiging walang tigil at labis na makapangyarihan ang kanilang mga atake. Ang babae sa pula ay nakakita ng pagkakataon at naglabas ng isa pang makapangyarihang sigaw. Ang kanyang itinakdang sandata ay kumikislap ng maliwanag, nagiging isang napakalaking yelo na phoenix na lumipad patungo kay Sebastian, ang matalim na sigaw nito ay sumisibad sa hangin. Ang malamig na aura ng yelo na phoenix ay nagyelo sa lahat ng nasa paligid nito. Halos hindi kumurap si Sebastian habang mahigpit na hinawakan ang 7 kulay na banal na bato gamit ang parehong kamay at sumugod patungo sa yelo na phoenix. Ang kanilang banggaan ay nagpalabas ng isang napakalakas na shockwave ng enerhiya, yumanig sa mga nakapaligid na bundok hanggang sa kanilang pundasyon. Ang malalakas na tunog ng pagputok ay umuugong habang ang mga debris ay nahuhulog mula sa mga dalasdis. Hinawakan ni Henrik ang pagkakataori, naglabas siya ng isang masamang, nakal-alasong ulap na lumalapit kay Sebastian, na naglalayong sirain siya. Naramdaman ang panganib, inactivate ni Sebastian ang mahiwagang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, pinilit na ilabas ang nakal-alasong miasma mula sa kanyang sistema. Pagkatapos, siya ay sumugod kay Henrik ng walang pag-aalinlangan. Ang 7 kulay na banal na bato ay kumikislap ng isang aura ng ganap na pagkawasak habang papalapit si Sebastian sa kanya. Ang mukha ni Henrik ay namutla sa takot mula dito. Ang dalawang panig ay walang tigil na nagbanggaan, nagpapalitan ng malalakas na atake sa isang mainit na laban. Bagaman maraming sugat si Sebastian, lalo lamang tumitindi ang kanyang tingin at momentum. Nakita ang isang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang kamay at tinamaan ang isang malalayong halimaw ng isang matibay na palo. Sinasadya niyang galitin ang halimaw. Sigaw ni Henrik sa takot.
Isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang tumama sa halimaw, na nagresulta sa isang nakabibinging pagsabog. Gayunpaman, ang mga depensa ng halimaw ay napakalakas. Lumabas itong walang sugat, kahit na malinaw na nagdulot ng sakit ang epekto. Sa isang galit na sigaw, nagising ito, at ang napakalaki at nakakatakot na mga mata nito ay tumitig sa kanila habang naglabas ito ng isang sigaw na kayang yumanig sa lupa. Galit na galit, ang halimaw ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Ang napakalaking katawan nito ay kumilos na parang bundok na gumagalaw, at bawat hampas ay may dalang mapaminsalang lakas. Ang makapangyarihang mga ungol nito ay yumanig sa hangin, habang ang napakalaking mga kuko nito ay pumutol sa lupa, pinapadapa ang mga puno mula sa kanilang mga ugat. Nang mapagtanto ang panganib, mabilis na tumakas si Sebastian, ang kanyang anyo ay naglaho na parang anino sa kalayuan. Sa kanyang napakalakas na pisikal na lakas at liksi, madali niyang nalakbay ang magaspang na lupain. Si Henrik at ang iba pa, gayunpaman, ay hindi kasing swerte. Nakita nila ang kanilang mga sarili na direktang nasa linya ng atake ng halimaw, at desperadong nakipaglaban upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sinubukan ni Wyatt na depensahan ang halimaw gamit ang isang mahalagang artepakto, ngunit tinadyakan siya ng pangil ng halimaw, na nagwasak sa artepakto sa mga piraso. Siya ay sumigaw ng kawalang pag-asa. Pagkatapos, inihagis ng babae sa pula ang kanyang mga spell na batay sa yelo upang pabagalin ang halimaw, ngunit ito'y hindi nagtagumpay. Binuksan ng halimaw ang malalaking panga nito at sumabog ang isang agos ng itim na apoy, ginawang nagliliyab na impyerno ang paligid. Ang mga galit na ungol nito ay umuukit habang ilang mga disipulo, na hindi nakaiwas sa tamang oras, ay nilamon ng apoy. Ang kanilang mga sigaw ng pagdurusa ay agad na umabot sa hangin. Samantala, tumakbo si Sebastian sa kagubatan, mahusay na ginagamit ang lupain at mga hadlang sa kanyang kalamangan. Nagmanyobra siya ng may katumpakan, iniiwan ang halimaw na napakalayo sa likuran. Sa loob ng maikling panahon, matagumpay siyang nakalayo sa saklaw ng atake nito. Si Henrik at ang iba, sa kabilang banda, ay nahulog sa matinding kagipitan. Sila'y pinalo at puno ng dugo habang tumatakas mula sa walang humpay na paghabol. Bawat isa sa kanila ay humihingal ng hangin, at ang kanilang mga katawan ay may mga sugat. Patay tayong lahat sa ganitong takbo. Sigaw ni Henrik sa takot. Maghiwa-hiwalay tayo. Sigaw ni Wyatt sa kawalang pag-asa. Ang grupo ay naghiwa-hiwalay sa iba't ibang direksyon, umaasang mahihigitan nila ang bilis ng halimaw. Ngunit ang bilis ng halimaw ay nakakatakot, at nahuli nito ang ilan sa kanila, nilalasap ang kanilang laman ng may nakabibinging kadalian. Ang tunog ng pagdudurog ng mga buto at laman ay nagbigay ng kilabot sa hangin habang ang halimaw ay naglabas ng mga tunog ng kasiyahan. Ang gubat ay puno ng nakabibinging aura ng takot at kawalang pag-asa. Sa panahong ito, tuluyan nang naglaho si Sebastian, na walang iniwang bakas. Chapter 1474. Matapos matagumpay na makatakas, natagpuan ni Sebastian ang isang liblib na kuweba at sinimulan niyang pag-aralan ng mabuti ang 7 kulay na banal na bato. Ang banal na batong ito ay isang mataas na uri ng material para sa paggawa ng mga sandata, likas na pinagkalooban ng isang gravitational field. Upang mapawalang bisa o malampasan ang larangang ito, kinakailangan ang malalim na pagka-master sa batas ng kalawakan. Bilang alternatibo, ang gravitational field ay maaaring mapagon gamit ang banal na dugo. Dahil siya ay nagtataglay ng dulati divine body, na sinasabing katumbas ng katangian ng mga Diyos, ang dugo ni Sebastian ay may natatanging kakayahang mag-neutralize ng gravitational field. Ang lahat ng kaalamang ito ay naipasa sa kanya ni Lazarus, na nagturo din sa kanya kung paano gamitin ang 7 kulay na banal na bato. Sa pamamagitan ng paglalagay ng kaunting bahagi ng banal na bato sa isang nakatakdang sandata, maaaring lubos na mapalakas ang kapangyarihan nito at kahit nabigyan ito ng mga katangiang batay sa grabidad. Gayunpaman, ang paggawa ng isang sandata mula sa 7 kulay na banal na bato ay may mga limitasyon.
Bagaman ang ganitong uri ng sandata ay magkakaroon ng napakalakas na puwersang gravitasyonal, kulang ito sa kakayahang umatake mula sa malayo at nag-aalok ng mas mahina na depensa kumpara sa iba. Humugot si Sebastian ng malalim na hininga, pinakalma ang kanyang nerbiyos bago maingat na hiwain ang kanyang pulso. Dumadaloy ng malaya ang pulang dugo, at pinigilan niya ang kanyang panga, tiniis ang sakit habang maingat na pinapahid ang kanyang dugo ng pantay sa ibabaw ng Harmony Blade. Ang espada ay bahagyang nanginginig, halos parang nagkakaroon ito ng kamalayan habang naglalabas ng isang aura ng misteryo. Pinisil ni Sebastian ang hawakan ng Harmony Blade habang nakatuon ang kanyang tingin sa 7 kulay na banal na bato. Ang banal na bato ay naglabas ng nakakasilaw na sinag ng liwanag, tila tumatangkang labanan ang nalalapit na pagsubok na putulin ito. Mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang Harmony Blade habang dahan-dahan niya itong inilalapit sa banal na bato. Sa sandaling tumama ang talam, isang malakas na alon ng paglaban ang dumaloy sa kanya, na nagdulot ng pagyanig ng kanyang mga braso. Hindi nagpatinag, siya'y nagpatuloy, unti-unting pinapalakas ang kanyang lakas. Sa wakas, nagsimula ng maghiwa ang Harmony Blade sa 7 kulay na banal na bato sa pamamagitan ng matinding pagtitiyaga. Isang napakabighaning liwanag ang sumiklab mula sa loob ng banal na bato, kumikislap ng mas maliwanag na tila nagpoprotesta sa sapilitang paghahati. Mga patak ng pawis ang nabuo sa noo ni Sebastian, at humirap ang kanyang paghinga habang nakatuon ang lahat ng kanyang lakas sa mahirap na gawain. Matapos putulin ang isang maliit na piraso ng 7 kulay na banal na bato, nakaramdam si Sebastian ng alon ng ginhawa at huminga ng malalim. Mabilis niyang pinahid ang kanyang dugo sa bagong putol na piraso ng banal na bato nang hindi man lang pinapansin ang pawis sa kanyang noo. Pagdapo ng dugo sa bato, ang matinding liwanag nito ay hamupa, tila ito'y napahupa. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na sinimulan ni Sebastian ang pag-channel ng kanyang aktibo at pasibong enerhiya upang balutin ang parehong 7 lulay na banal na bato at ang Harmony Blade, sinisimulan ang kritikal na proseso ng pagpapino. Habang pinipigilan niya ang kanyang paghinga, tumutok siya ng mabuti. Ang kanyang noo ay unti-unting pinapawisan, kahit na ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon at pananabik. Sa ilalim ng kanyang masusing kontrol, ang aktibo at pasibong enerhiya ay dumaloy na parang dalawang masiglang dragon, lumiliko-liko sa paligid ng Harmony Blade at ng 7 kulay na banal na bato. Ang piraso ng banal na bato, na ngayon natakpan ng dugo, ay naglabas ng mahiwagang liwanag na umuugong sa Harmony Blade. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalakas ang liwanag, pinapaliwanag ang buong kuweba. Naramdaman ni Sebastian ang isang makapangyarihang puwersa na unti-unting nabubuo sa loob at ang kanyang puso ay pumuno ng tahimik na kasiyahan. Ngunit sa gitna ng tila maayos na pag-unlad ng lahat, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Ang enerhiya sa loob ng banal na bato ay biglang naging pabago-bago, at nagsimulang sumiklab ng marahas sa bawat direksyon. Naging madilim ang ekspresyon ni Sebastian habang nagmamadali siyang pinataas ang daloy ng kanyang aktibo at pasibong enerhiya upang pigilan ang nagngangalit na kapangyarihan. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, patuloy siyang bumubuo ng mga senyales ng kamay, nagpapadala ng mga agos ng mga incantation sa magulong liwanag gayunpaman, tila may sariling kalooban ang enerhiya, matinding lumalaban sa mga pagtatangkang kontrolin ito ni Sebastian. Lalong bumigat ang kanyang paghinga habang iniisip niya sa sarili, hindi ko pwedeng hayaan itong mabaigo ngayon. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas, sumugod siya ng walang pag-aalinlangan sa ligayang enerhiya, isinusugal ang lahat upang mapigil ito sa wakas, habang halos nauubos na ang kanyang mga reserbang enerhiya, nagsimulang hamupa ang marahas na puwersa. Ang nagniningning na liwanag ay unti-unting hamina, at ang magulong enerhiya ay naglaho. Pagod na pagod, bumagsak si Sebastian sa lupa, humihingal ng hangin. Nang maibalik niya ang kanyang kapanatagan, tumingin siya patungo sa Harmony Blade at sa 7 kulay na banal na bato na nakahiga sa harapan niya. Isang ngiting nasisiyahan ang kumalat sa kanyang mukha. Ang Harmony Blade ay sumailalim sa isang ganap na pagbabago, ang ibabaw nito ay kumikislap na ngayon ng liwanag na may 7 kulay, na naglalabas ng isang damang alon ng grabitasyon na nagpapakaba sa puso ng sinuman.
Dahan-daang ang hinawakan ni Sebastian ang hawakan ng talam, tumango bilang pag-aproba. Bagaman hindi nagbago ang grado ng talam, ang pagsasama ng 7 kulay na banal na bato ay lubos na nagpahusay sa tibay nito. Pinahusay din nito ang daloy ng enerhiya nito, at binigyan ito ng makapangyarihang katangian ng grabidad. Ang kapangyarihan nito ay tumaas sa puntong maaari na itong makipagsabayan sa karamihan ng mga mataas na antas na espiritual na artepakto. Matapos makuha ang Harmony Blade at ang natitirang 7 kulay na banal na bato, lumabas si Sebastian sa kuweba. Orihinal na plano niyang bumalik sa lungsod noong nakaraang araw ngunit naantala siya ng gawaing ito. Ngayon, iniwan ang kuweba, siya'y lumipad patungo sa kalangitan, patungo sa pinakamalapit na lungsod. Chapter 1475. Pagdating sa lungsod, agad na nagtungo si Sebastian sa Immortal Palace na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Ang Immortal Palace ay isang natatanging pasilidad ng pagsasanay kung saan maaaring magpalitan ng mga puntos ang mga kalahok para sa iba't ibang mga item, kabilang ang isang sinasabing Celestial Technique. Hindi nagtagal ay narating ni Sebastian ang mga pintuan ng palasyo ng mga walang hanggan. Ang kanyang kadakilaan ay nakakamangha, nag-iiwan ng hindi malilimutang impresyon ng paghanga at paggalang. Ang masalimuot na disenyo at ang napakalaking kadakilaan ay tila nagbigay inspirasyon ng isang malalim na pagnanais na lumuhad sa pagsamba. Pumasok ng may tapang, agad na naramdaman ni Sebastian ang isang hindi nakikitang presyon na bumaba sa kanya. Agad niyang napagtanto na ito ang natitirang immortal na aura na iniwan ng sovereign nang likhain niya ang palasyo. Kahit isang bakas lamang ng aurang ito ay may napakalaking bigat, na ginawang imposibleng isipin ang napakalaking kapangyarihan na tiyak na taglay ng sovereign. Naglaan ng sandali upang mag-adjust, sinimulan ni Sebastian na suriin ang malaking bulwagan. Napansin niya ang ilang mga pinto na nasa kaliwa, kanan, at gitna ng bulwagan, bawat isa ay nangangailangan ng mga puntos upang mabuksan. Lumapit siya sa unang pinto sa kaliwa, binasa niya ang nakasulat dito. Technique Fragment, 1,000,000 puntos bawat isa. Si Sebastian ay bumantong hininga sa pagkainis. Bagaman hindi imposibleng halaga ang 1,000,000 puntos para sa kanya, ito ay nakabili lamang ng isang piraso. Upang makuha ang isang kompletong kasanayan, kinakailangan ng 999 na piraso. Iyan ay halos 1,000,000,000 puntos sa kabuuan. Kahit ang kasalukuyang nangungunang kalahok, si Shiloh, ay may kaunti lamang higit sa 300,000,000 puntos. Samantala, si Sebastian mismo ay halos umabot lamang ng 60,000,000. Ang agwat ay talagang nakakabigla. Nilinggan niya ang kanyang ulo, tumalikod siya patungo sa pinto sa dulo ng pasilyo. Ay nakasulat, Time Acceleration X10, 100,000 puntos bawat araw. Naakit, mas sinuri ni Sebastian ang mga pagpipilian. Ang katabing pinto ay nag-alok ng Time Acceleration X20 ngunit nangangailangan ng 500,000 puntos bawat araw. Bilang karagdagan sa mga ito, mayroon pang mga opsyon na pinagsasama ang pagbilis ng oras sa mga Spirit Gathering Formations. Isang pinto ang nagsulat, Time Acceleration X10 with Spirit Gathering Formation, 1,000,000 points per day, at isa pang pinto ang nagsulat, Time Acceleration X20 with Spirit Gathering Formation, 5,000,000 points per day. Ang napakalaking halaga ay hindi nakapagpahinto kay Sebastian. Kinuha niya ang kanyang tablet at inactivate ang Time Acceleration X20 with Spirit Gathering Formation nang walang pag-aalinlangan. Ngayon na siya ay pumasok na sa antas ng Lesser Deity Master at ang kanyang espiritual na estado ay umabot na sa Intermediate Deity Realm, alam niya na ang kanyang antas ng pagsasanay ay maaaring mabilis na tumaas sa sapat na enerhiya. Pumasok si Sebastian sa Time Acceleration Spirit Gathering Formation. Ang masaganang, mayamang espiritual na enerhiya sa loob ay agad siyang pinasigla. Mabilis siyang umupo ng nakaluhod at lubos na nagtuon sa kanyang pagsasanay. Sa pinabilis na kapaligiran na ito, ang 20 araw sa loob ay katumbas ng isang araw sa labas. Ganap na sumisid, sinipsip ni Sebastian ang masaganang espiritual na enerhiya, nakatuon sa pagtagumpayan ang mga hadlang sa kanyang pagsasanay.
Sa pagtatapos ng unang 20 araw, matagumpay na umusad si Sebastian sa antas ng 4-star Lesser Deity Master. Ang kanyang aura ay lalong lumakas, na ang kanyang core ay kumikislap ng maliwanag. Pagkatapos ng 40 araw, muling nakalagpas siya, umabot sa 6 na bituin na Lesser Deity Master. Ang espiritual na enerhiya ay lumukab sa kanya, bumubuo ng malambot at nagniningning na liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Sa ika-60 araw, umakyat si Sebastian sa antas ng 8 bituin na Lesser Deity Master. Bawat hininga niya ay umuugong sa nakapaligid na espiritual na enerhiya, at isang napakalakas na kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang loob. Sa wakas, naabot ni Sebastian ang 9-star Lesser Deity Realm pagkatapos ng 80 araw. Ang presyon na nagmumula sa kanyang katawan ay nagdulot ng bahagyang pagyanig sa buong Spirit Gathering Formation. Habang natapos ang 2 buwang panahon, dahan-daang binuksan ni Sebastian ang kanyang mga mata, na kumikislap ng matalim at nagniningning na liwanag. Tumayo siya, naramdaman ang agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan at ngumiti ng may kasiyahan.